Mga kabalita, ang bigas may price ceiling na, 'di ba? Pero ang kamatis, nako po, 'di ba? Aasim po ang mukha natin sa taas ng presyo. Balita ko nga, pagpasok pa lang ng July, mahigit doble na ang itinaas niyan. Kung magkano na ba ngayon, alamin sa balita live ni Bernadette Reyes. Bernadette! Rafi, Connie, bago ko ihatid ang kabuuan ng aking balita, may tanong muna ako sa inyo. Kayo bang dalawa ay mahilig sa sarsyado, sa torta, sa afritada o kaya naman sa mechado? All of the above. All of the above, ako rin. 'Di ba? Merong kinamatisan, okay din 'yon. Connie, Rafi, kaya ko yan naitanong sa inyo dahil papayuhan ko kayo at ang atin na rin mga kapuso na planuhing mabuti ang mga ihahain sa pagkainan dahil ang kamatis ay napakataas po ng presyo ngayon. Base nga sa price monitoring ng Department of Agriculture ay naglalaro ang presyo ngayon sa 160 pesos hanggang 220 pesos sa ilang pinakamalalaking pamilihan sa Metro Manila. Dito nga sa Marikina Public Market nung isang araw ay umabot pa hanggang 230 pesos ang kada kilo ng kamatis sa ilang pwesto. Meron pa raw nagbenta ng halagang 240 pesos kada kilo. Sa ganyang kwenta, lumalabas na mas mahal na ang presyo ng kamatis kumpara sa ibang mga protina kagaya ng isda. Ang tilapia kasi ay nasa 130 pesos kada kilo lang, samantalang ang manok naman ay nasa 150 hanggang 200 pesos lang kada kilo. Kaya naman kung kwentahin natin, mas mahal pa ang kamatis by as much as 20. Sa ibang pwesto maaaring mas mahal pa ba as much as 40 pesos ang presyo ng kamatis kumpara sa manok. Aalamin natin sa ilang mga nagtitinda dito sa Marikina Public Market kung bakit mataas ang presyo dahil sa monitoring ng Department of Agriculture ngayong araw, dito sa palengking ito pinakamataas ang presyo ng kamatis. Tay, live po tayo sa balita ko. Tanong ko lang po, magkano po presyo ng kamatis sa inyo ngayon? 240. 240. Ako nag-ikot-ikot ako kanina. Ito po yung pinakamahal. Bakit po mahal po ngayon ang kamatis? Kaya dala nga ng bagyo yan kasi mababa ang puno yan, madaling bahain. Kaya inaan na nila kaysa malugi sila. Kumusta po? Nakakabenta naman po ba o matumal? Yan ang bumibili, kawampot-wampot. Minsan pira-piraso. Hindi na kaya, mahal. Hindi na kaya ang price. Okay, maraming salamat po. Ayan, Connie, narinig natin na pa 1/4 na lang o tingin na lang kung mamili ang mga kapuso natin dahil nga mataas ang presyo ng kamatis. Ngayon dito sa pwestong ito, kanina natanong ko na at ang presyo daw dito ay nasa magkano po dito? 220. Sige, live po tayo sa balita ko. Bakit po napakataas po ng presyo ng kamatis ngayon? Ang daming sira ng kamatis kasi po. At saka bumagyo. Kaya ang taas ng gulay natin. Paano po na bago ang buying habits po ng mga suki ninyo? Kunti-kunti. 2 peraso, minsan 1/4, bihira na ang 1 kilo. Pwede po ba natin itimbang kung magkano ang isang pirasong kamatis? Eto, Connie, Rafi, titimbangin natin kung magkano ang isang piraso ng kamatis base sa prevailing price ngayon. Pwede po makisuyo? Ayan, so sa 220 pesos kada kilo, kukwentahin natin ngayon kung magkano lumalabas ang isang piraso ng kamatis. Magkano po lumalabas? 20 pesos. Okay, Rafi, Connie, mag-prepare na kayo ng mas malaking budget dahil talagang mataas ang presyo ng kamatis ngayon. Rafi, bigyan mo ng mas malaking budget pamalengke si Marisa at Connie, ikaw naman mag-adjust ka na sa iyong mga paplanuhing ihahain sa iyong pamilya dahil nga napakataas ng presyo ng kamatis ngayon. Maraming salamat po. Connie, ang nakakapagtaka pa dito dahil noong July lamang ang presyo ng kamatis ay nasa 45 pesos lang kada kilo. Noon ngang Abril, backtrack tayo ng kaunti, lumalabas na ang farm gate price ng kamatis ay nasa 5 pesos lang kada kilo. Kaya nga, nakakapagtaka at nakakagulat na napakataas ng presyo ngayon ng kamatis sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila. Connie, Rafi? Nanganganib yung sarsyado ni Maring Aida. Ay, naku talaga. Pero alam mo ba, Bernadette, nag-react lahat dito sa studio nung sinabi mong 20 pesos. Yung isang piraso ng kamatis. Oo. Kahit pang sausawan na lang ilagay natin yung kamatis, parang manghihinayang ka sa 20 pesos pa rin, ha? Oo. Hindi lang namin narinig yung isa sa mga rason na ni Kuya kung ano yung dahilan bakit mataas yung presyo. Parang supply pa rin di ba? Pagbaba ng supply, maraming nasirang kamatis. Ano pa yung ibang rason? Bakit daw mahal yung kamatis ngayon, Bernadette?
Oo. Rafi, ang isa daw sa mga rason ay dahil daw sa mga nagdaang bagyo. At kanina nga, naibalita sa atin ni Anjo na palayo na ang bagyong Ineng. Pero tandaan natin, Rafi, Connie, bago etong bagyong Ineng, marami pang mga dumaang bagyo kagaya ng bagyong Egay, bagyong Guring, bagyong Falcon, bagyong Hana. At kahapon nga, ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kamatis ang isa sa mga produkto na pinakamataas ang isinipa ng presyo sa buwan ng Agosto. Nasa 30% mahigit ang inflation rate para sa kamatis. Kaya naman, ang dapat raw ayusin at base ito sa ating panayam sa Department of Agriculture ng mga nakalipas na mga panahon, ay sinasabi nila kailangan talagang ayusin yung tinatawag na cropping calendar para maplano kung kailan nga ba dapat magtanim ng kamatis para maiwasan yung oversupply at sa panahon naman na bumabagyo, masigurong meron tayong sapat na supply ng kamatis. O, kaya Rafi, lang, Connie? syempre, naririnig na natin sa Department of Agriculture yan, matagal na, hindi ba, yung pagpaplano. Pero yung implementasyon, hindi ba? So, anong sabi nila? Sila ba ay naglilibot din kasi nakatutok sila ngayon sa bigas di ba? Pero ngayon pati dito sa kamatis at iba pang mga supply natin, paano daw nila gagawa ng paraan para hindi naman tayo lahat, di ba? Wala nang budget talaga para sa pagkain. Importante pa naman. Oo, tama ka dyan, Connie. Kaya nga tuwing nakakapanayam natin ang Department of Agriculture ay nagpa-follow up tayo kung kailan ba talaga nila maipatutupad itong tinatawag na cropping calendar para maplano ng mabuti. Dahil nga nung Abril, nagkaroon naman ng oversupply at nasa 5 pesos lang ang farm gate price ng kamatis. Kaya naman yung mga iba't ibang rehiyon, kagaya ng Region 2 at Region 3, ay minsan talaga naapektuhan kapag sobra-sobra ang supply. Pero ngayon naman, dahil nga tight ang supply, dahil nga sa mga nagdaang bagyo ay nasira ang iba't ibang mga pananim. Kaya kailangan talaga maplano kailan ba ang naakmang panahon at gaano karami ang dapat na itanim na mga kamatis. At ganoon na rin sa iba't ibang pang klase ng mga gulay para maiwasan ang oversupply at sa ibang panahon naman ay maiwasan ang kakulangan ng supply. Connie, Rafi? Yun. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. At kunin mo na yung 20 pesos na kamatis, baka maging 25 pa yan. Oo nga.